maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problema. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Ngayon naman, president ang ating itatawag. But before that, kung napansin nyo, nagtarot na po ako tungkol sa ating president at maraming warning noon ang tarot sa kanya. Na actually, kung pinakinggan lang po at nanawagan pa ako na kung sino ang nakakarinig ay payuhan ang ating president, kung yun lang po ay nasunod, hindi po sana nagkaroon ngayon ng isang maatikabong paglalabas ng emosyon ng sanlibutan na ikinabagsak. Sinabi ko po yan noon, babagsak at iikot ang sitwasyon. Mawawala ang tiwala ng mga tao sa mga tauhan ng ating gobyerno. Nangyari di po ba? So, ngayon po, eto na naman tayo. Ipapaliwanag ko na naman na ito po ay pantay na pagbabasa ng tarot. Yan, may dumando. Kaya napaningin ako. Gabi ho dito ngayon, kaya medyo creepy. Binabalasa ko lang ho. Para, eto na ho. Para po sa ating President Bongbong Marcos. Kita nyo po ang tarot. Medyo may reflector lang kasi gold siya ngayon. Siya yung feel ko. Pakita mo sa akin kung ano ang dapat kong ipaliwanag at sabihin. Ang lahat ng aking sasabihin ay naayon sa iyong ipakikita at ipagtatapat sa sanlibutan. Bongbong Marcos, Presidente ng Pilipinas. Yan po ha. Kita nyo po, pre-scattered po yan. Ang sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin yung scripted. Ayan. Dito pipili lang po ako. Since hindi po ako si ating president, ire-represent ko po ang pangalan niya. Toy? Ay, naglaro pa ako yan. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po, lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family.
Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So, it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may kumbaga sa papel, ito binigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapaso kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapaso, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine lag na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliberan. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila. Pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent. Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na.
2024 at anong year po? Na, around 2025, 25. early 2025. Thank you po. Attorney, good morning po from Alternative Media, Rose. Sabi niyo po, Attorney, may kasamahan pa po sila na hindi na second batch. Kailan po sila possible na luwantad, Attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman, no? Ngunit ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang base sa sinasabi nila ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Sir, follow up lang po. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. No? Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Ay magalit sa akin, ang nangyari parang wala rin pong solusyon. Yung corruption is hindi po talaga nabago. Meron naman pong makukulong, pero yung inaasahan yung makulong ay hindi po talaga makulong. May malaki pong mangyari din na matindi. Mayroong isang kaguluhan na mahirap na po awatin ng kahit sino kasi desisyon na po ng taong bayan. So, may pagbabago, may pagpapalit na mangyayari.